Ayan, salamat po sa ating Panginoon. Sis Beverly, gusto mo Po. ako na lang magbasa, ikaw na lang mag-share? Sige po. Sige po. Ayan, Salamat sige, para hindi ka ganong mahirapan sa trabaho mo, no? Ayan, sige po. Ako na lang magbabasa tapos si Sis Beverly po mag-i-insight. Ayan, sige po. Dito po tayo sa Deuteronomy chapter 13. Sabi dito, kung may limitaw na mga propeta o mga nagpapaliwanag ng mga panaginip at nagbibigay sila ng hula o mahimahimalang tanda. Verse 2, nagkakatotoo ang kanilang mga hula o tanda, subalit hinihikayat kayong sumamba sa mga ibang Diyos na hindi naman ninyo kilala. 3, huwag kayong makikiniig sa kanila. Pagsubok lamang iyon ni Yahweh sa inyo kung talagang iniibig ninyo siya nung buong puso at kaluluwa. 4, si Yahweh lamang ang inyong sundin, matakot kayo sa Kanya, sundin ninyo ang Kanyang mga utos, paglingkuran ninyo siya, at manatili kayong tapat sa Kanya. 5, at dapat patayin ang mga propetang iyon o mga nagbibigay ng kahulugan sa panaginip sapagkat iniuudyukan nila ang mga tao upang maghimagsik kay Yahweh na inyong Diyos na siyang nagligtas sa inyo sa pagkaalipin sa Ehipto. Hinihikayat nila kayong iwan ang daan itinuturo niya sa inyo. Kailangan puksain ang masasamang ito. 6, maari ka ring hikayating palihim na sumamba ng iyong kapatid, anak, ang mahal mong asawa o matalik na kaibigan sa mga Diyos-Diyosan na hindi sinamba ninyo at ng inyong ninuno. 7, maaari ka ring hikayatin na sumamba sa mga Diyos-Diyosan sa lupaing pupuntahan ninyo, maging malapit man o malayo. 8, ngunit huwag kang mahihikayat at huwag silang pakinggan man lamang. Huwag ninyo silang kaawaan o pagtatakpan. Sa halip, 9, sa halip patayin ninyo sila at nilapitan ang anumang bato-bato pagkakatapos ang taong bayan. Wait lang. Sa halip patayin ninyo sila ang nilapitan ang unang babato pagkatapos at taong bayan. 10, batuhin ninyo sila hanggang sa mamatay sapagkat hinihikayat nila kayong tumalikod kay Yahweh na inyong Diyos at siyang nagligtas sa inyo sa pagkaalipin sa Ehipto. 11, sapagkat nabalitaan ito ng buong Israel, wala nang mga ngahas pang gumawa ng ganon at magkaroon ng takot ang lahat. 12, kapag nabalitaan ninyo na alinman sa mga lungsod na ibinigay sa inyo ni Yahweh. 13, na may nanbilin lang at nanghihikayat sa mga taga-ron upang sumamba at maglingkod sa ibang mga Diyos na hindi naman ninyo kilala. 14, siyasatin ninyo itong mabuti. Kapag napatunayan ninyong totoo. 15, patayin ninyong lahat ang taga-roon, maging ang kanilang mga alagang hayop. 16, ipunin ninyo sa liwasan ang lahat ng masamsam ninyo roon at sunugin pati ang buong lungsod upang maging handog kay Yahweh. Hayaan na ninyong ganoon at hindi na dapat itayo pang muli. 17, huwag kayong kukuha ng anumang ipinagbabawal sa inyo para hindi magalit si Yahweh sa inyo. Mahahabag siya sa inyo at pararamihin niya kayo tulad ng pangako niya sa inyong mga ninuno. 18, kung papakinggan ninyo ang tinig ng Diyos ninyong si Yahweh, sundin ang kanyang mga utos at patuloy na gagawin ang ayon sa kanyang kalooban. Yan, praise God, purihin ng Panginoon sa kanyang salita. Amen. So, praise God. So, dito po makikita natin sa ating pag-uusapan ngayong oras na to. Sa Deuteronomy 13 po, patuloy pa rin pong gusto ng Lord na i-keep yung keeping the worship of God pure. Gusto pa rin niya na puro po ang ating paglilingkod, paghahayag, paglilingkod natin o pag-worship natin sa Panginoon sa ating pananampalataya sa Kanya. So, dito po pinapaunawa ni Moises sa kanila, binibigyan niya ng proteksyon yung mga tao, yung entire people ng Israel para kung paano po silang magsuserve sa Panginoon at hindi sa mga hindi po nila Panginoon, yung mga pagan, yung mga idolatry. So sa verse 1 and 3 po, makikita natin dito kung paano pinortektahan against para hindi sila ma-deceive o malinlang
Amen, ng mga propetang mga lumitaw po na hindi totoo yung mga sinasabi nila. So sabi dito, kung sa inyo'y may lumitaw na propeta na nagbibigay ng kahulugan ng mga panaginip at nagpakita, excuse me po, siya ng kababalaghan o kaya'y nagkatotoo ang kanyang pahayag, subalit hinihikayat kayong sumamba sa Diyos, Diyosang hindi naman ninyo kilala, huwag kayong makikinig sa Kanya, pagsubok lamang iyon ni Yahweh sa inyo kung talagang iniibig ninyo siya ng buong puso at kaluluwa. So dito, makikita natin yung protecting ng Panginoon against sa mga deceiver who come with miraculous sign. So hindi lahat ng mga katulad po ng mga gagawin nila no na miracle na nakikita ng mga mata nila, doon sila pinag-iingat. Ito yung proteksyon na binibigay din una sa kanila at sa atin din po. 'Di ba? Sa bagong tipan, sinasabi rin ng Panginoon, huwag kayong maniniwala sa mga huwad na propeta. 'Di ba? Sa mga bulaang propeta, sabi po sa atin. Kaya ito din, ganun din sa kanila. Mula po noon, hindi nagbabago ang Diyos. Magkakaiba lang po tayo ng panahon siguro, mga taon, at magkaiba ng covenant sa atin. Pero ganun din po tayo. Iniingatan tayo ng Panginoon na malinlang. Pag sinabing deceive, malinlang tayo. Kasi malalaman mo ito kapag sila daw ay tinuruan na sumamba sa ibang Diyos at hindi si Jesus Christ. So, ganun din naman po sa panahon natin. Kapag hindi ito naglilid sa'yo papunta kay Jesus Christ, mag-ingat po tayo. Kasi baka pwede po tayong malinlang. Amen? Kaya napakahalaga po ng sermon na to ni Tatay Moises sa kanila kasi ito yung protection na mag-iingat po sa kanila habang sila po ay maglalakbay papunta sa kanilang promised land. Sa mga false prophet na gagamitin po para i-mislead sila. Kaya mag-ingat po na wag tayong ma-mislead ng mga ganitong mga false na propeta po at mga sign, 'di ba? Yung kanilang mga miraculous sign na hindi po nagmumula sa Panginoon. Amen. So dito po from 4 to verse 4 po to 5, sabi po dito, si Yahweh lamang ang inyong sundin, matakot kayo sa Kanya at sundin ninyo ang Kanyang mga utos. Paglingkuran ninyo siya at manatili kayong tapat sa Kanya. Ang mga propetang iyon ang nagbibigay ng kahulugan sa panaginip ay dapat patayin sapagkat inuudyukan niya ang mga tao upang maghimagsik kay Yahweh na inyong Diyos, na siyang nagliligtas sa inyo na sa pagkaalipin sa Ehipto. Hinihikayat niya kayong iwan ang daang itinuro sa inyo. Iyan ang masama at dapat ninyong iwasan. So sa 4 and 5, makikita natin yung penalty o yung parusa sa mga deceiver na pupunta sa kanilang lugar at magpapahayag po ng mga miraculous sign na hindi ayon kay Yahweh dahil ito po ay magbubulod sa kanila o maglalayo sa kanila at maghihimagsik sila kay Yahweh, kaya galit po ang Panginoon. At yun yung nire-remind na paulit-ulit po ni Tatay Moises na maglingkod sila sa Diyos ng buong puso at buong kaluluwa nila. At huwag pong magpaalipin ulit na itinanggal na kayo sa pagkaalipin. Diba? Yun po yung sinasabi dito, huwag na kayong babalik ulit doon dahil hihikayatin nila kayo. Kaya wag na wag kayong dadaan sa way nila, sa tinuturo nila sa inyo, 'di ba? Kasi 'yan ay makakasama sa inyo. Kaya iwasan natin. Iwasan ninyo 'yan. So ganun din po sa atin. Amen. Sa atin din po, tayo din wag natin gawin yung mga bagay na against po sa Panginoon. Kung ito ay sa atin magdudulot sa atin ng paghihimagsik sa Panginoon o pagsuway natin sa Panginoon, kasi pinapaalalahanan din po tayo ng Panginoon na wag tayong lalayo sa commandment ng Panginoon kasi may mga iba't ibang Christian din sa bawat nation po na nakikita natin kung paano po yung biblical na itinuturo sa atin yung same pattern kung paanong tinuturo biblically sa mga Israel
Ganon din po yung commandment sa atin na may mga punishment din yung mga tao na ginagamit ng kaaway, 'di ba po? Para sa mga maling pagtuturo. Meron ding divine command ang Panginoon sa kanila, sa mga false teacher na hindi dapat nila tinuturo at kailangan din nating i-avoid yung mga taong yon. Actually, sinabi yan sa Romans 16:17 eh, 'di ba? Sabi niya doon, "Now I urge you, brethren, note those who cause division and offenses contrary to the doctrine which you learn and avoid them." 'Di ba? Iwasan daw natin yung mga bagay na magpapalayo sa atin sa Panginoon. At ngayong panahon na to, marami na po talagang doktrina, mga false teacher na dapat nating iniiwasan. Iiwas po talaga tayo kasi maliligaw po tayo. At same thing po sa kanila, ganun din yung pinagagawa po sa kanila. Kaya matuto po tayo na makinig dahil even tayo ay nasa new covenant na at hindi katulad ng old covenant, meron din pong mga panuntunan na itinuturo sa atin at pinapaalala sa atin about the false teacher. Amen? Na dapat nating i-avoid. So, 6 and 11, sabi dito, "Sino man ang lumalapitan ng kanyang mga kapatid, asawa, anak, o matalik na kaibigan upang lihim na hikayatin at sumamba at maglingkod sa Diyos-Diyosan, hindi naman ninyo kilala o kaya'y Diyos-Diyosan sa lupain puntahan ninyo, maging malapit o malayo, huwag ninyo siyang papakinggan, huwag ninyo siyang kaawaan o pagtatakpan. Sa halip, patayin ninyo siya. Ang nilapitan ang unang babato sa kanya. Pagkatapos, ang taong bayan. Batuhin ninyo siya hanggang sa mamatay, sapagkat hinihikayat niya kayong tumalikod kay Yahweh sa inyong Diyos, at siya'y nagligtas sa inyo sa pagkaalitin sa Ehipto. Kapag ito'y napabalita sa buong Israel, wala nang mangangahas pang gumawa ng ganon, at magkakaroon ng takot ang lahat." So dito sa 6 and 11, ito naman yung penalty sa mga relatives, no po, kung saan nililid po yung mga Israelite na mag-worship sa other God. Amen? So katulad ng binasa ko, hindi na lang siya basta Israelita. Ito na yung kapamilya mo na. Amen? Kapamilya, sino man ang lapitan, amen, sa kanyang mga kapatid. Kapamilya to, mga relative po who would lead sa Israelite na i-worship yung mga other God. So, mahigpit din po na pinagbabawal sa kanila at kinocommand ang mga Israel, excuse po, na hindi dapat nila inaalaw yung mga closest family nila o family relationship nila na ma-lead na mag-worship sa other God. Kasi, bakit po? Mai-impluwensyahan. At pwedeng inaano sila kasi mai-impluwensyahan sila ng mga taong ito at pwede na ito yung maging dahilan para i-reject nila ang ating Panginoon. So, napakahalaga na kailangan may consent po at kailangan nakikinig sila. Nakikinig sila sa kanilang pamilya na huwag makinig sa mga ganito kasi bakit po i-execute sila o sila ay papatayin. 'Di ba? Kailangan patayin sila. Yun ang utos po. So, ito yung command ng Panginoon. Biblically po sa Israel, under po ng Old Covenant, hindi po sa bago. So, malinaw po yun. Kaya itong commandment ng Panginoon na to sa mga relative po, na kailangan merong one na maging main witnesses against doon sa guilty party na nag-lead sa kanila para makinig doon sa false na yon. At kung sino man ang pinakamalapit, sabi yun po ang unang babato, magka-casting ng first stone sa kanila. So yun po ang unang mag-e-execute doon sa unang witnesses po sa crime na yon, na sinasabi dito ng Panginoon na deserving nila yung death penalty na yon kasi hindi sila, 'di ba? Kumbaga nagtahas sila. Ano ba yung ganun po sa Tagalog? Kumbaga nilusob nila yung mga tao na alam naman nila na may tunay tayong Diyos. Tapos ito yung inaano nila. So dito dine-demonstrate po ng Panginoon na wag nating ipuput yung ultimate priority sa family natin, lalo na po sa never put, 'di ba, yung mga priority na hindi po ayon sa Panginoon kasi pwedeng ang pamilya natin is ma-forsake ng Lord, 'di ba? Pwedeng idulot ito ng kamatayan nila. Amen. Kaya
dito pinapaunat sa atin ng Panginoon, dapat sa lahat ng buhay natin, Jesus always come first. 'Di ba? Na lagi natin siyang mahalin. Sabi niya nga doon sa Matthew 10:37, like he who loved father, 'di ba sinabi din doon, or mother more than me is not worthy of me. And he who loves son or daughter more than me is not worthy of me. Kasi minsan po, yun din yung nagiging Diyos-Diyosan natin at idolatry natin sa panahon ngayon. Kaya napakahalaga po na ito yung yung God's na paalala sa atin, reminder sa atin even sa kasalukuyan natin. So, dito din makikita natin yung in-include po ng Panginoon na pinagbawal niya yung mag-worship sa other God kasi especially po pag ito ay ginagawa nila ng private conversation. 'Di ba? Na merong nagpapahayag tas nakikinig naman yung kapwa pamilya natin o nag-i-invite sila na mag-worship ng mga Diyos-Diyosan. So hindi po ito inaano kasi minsan totoo naman, 'di ba? Even sa mga online na ganito, maraming naghihikayat sa atin. So yun yung concern ng Panginoon sa kanila kasi God's people sila. Kasi yung mga tao na to, hindi naman nila to gagawin sa public eh. Sikreto nila tong gagawin tuwing dahil alam nila na mahigpit na pinagbabawal to. Kaya sabi niya, kaya kung halimbawa patayin nila yung mga tao na gumagawa nun, 'di ba? Sinasabi sa kanila na ipamalita yun, 'di ba? Kung paano ginawa nila ng private yun, gusto ng Panginoon na ipamalita yun para makita nila yung reverence ng Panginoon at yung honor, yung properly honor na binibigay, na dapat nilang binibigay sa mga taong nagtuturo ng false na God, 'di ba? Kailangan dito tinuturo ng Panginoon para makita nila na ang Panginoon ay nadi-discourage sa practices na ginagawa nila kung saan nililid nila yung mga tao away from Yahweh or sa mga false God. So, napakagrabe, napaka-extreme ng punishment na ine-expect na dapat ma-expect ng mga tao doon. Kaya, yun yung gusto ni Yahweh para matakot sila, magkaroon sila ng mataas na pagkilala sa Diyos na papatayin talaga sila kung ganun ang gagawin nila at papakailaman nila yung mga God's people. So, ganun yung protection na ginagawa sa atin, especially po sa mga God's people. Yung mga crime na yon para sa Kanya is kailangan talagang maihayag. At sa pamamagitan ni Tatay Moises, pinoproclaim niya yung word of God na sinasabi ng Panginoon sa kanila para po hindi sila magkamali ng paghakbang nila dahil may malaking parusa na nag-aantay sa kanila kung hindi sila matututo at judgment po sa mga bagay na maglalayo sa kanila or kung magiging unfaithful sila sa Panginoon. Amen? So dito po sa 12 and 14, sinasabi dito, kapag nabalitaan ninyo na sa alinman sa mga lungsod na ibinigay ko sa inyo ni Yahweh ay may manlinlang at nanghihikayat sa mga taga roon upang sumamba at maglingkod sa Diyos-Diyosan, hindi naman ninyo kilala. Siyasatin ninyo itong mabuti kapag napatunayan ninyo itong totoo. Amen. So dito sa yung protection po sa nation naman against doon sa Amen. Tama ba? Tama po ba? Inulit ko yata. Amen, hindi po. So dito, ito naman sa 12 to 14 po, ito yung mga dealing ng Panginoon doon sa mga tao na magre-report sa city, na magbibigay sa kanya ng mga report tungkol doon sa mga tao na false teacher na nagtuturo at nagpapahayag ng idolatry sa kanila. So dito, dinidil ng Panginoon, siguraduhin niyo yung pagre-report niyo na totoo. Napakahalaga din nun, no? Na totoo yung kanilang inire-report regarding sa mga Israelita city na binibigay po sa kanila yung mga pagpaparating ng mga maling katuruan sa kanila. So, be careful. Inaano sila na maging careful sila sa pag-iimbestiga. Amen? Kasi itong inilalayo din naman sila sa kapahamakan ng Panginoon na magkamali sila. So, napakahalaga din po na hindi tayo basta nang huhusga. 'Di ba? Hindi tayo basta nagtuturo ng kamay natin. Sabi dito, siguraduhin ninyo na totoo. 'Di ba? Yung laging nandun ang katotohanan, yung truth. Kaya napakahalaga ng commandment na be careful sa pag-i-investigate nyo
'Di ba? Kasi kailangan yung i-guard ang Israel against sa mga harsh na mga salita o yung mga unfounded na judgment na hindi naman totoo na pagja-judge nila sa ibang tao. Kasi pwede pong ito ay magdulot naman ng punishment sa mga tao na hindi naman sila ang nagbigay, 'di ba, ng pagpapahayag na 'yon. So, it is matter. It is matter sa place na 'yon na maipahayag po ang katotohanan at hindi lang basta pagbibintang. So, dahil nasa under na sila ng leadership ni Joshua that time, tinuturuan sila dito na kayo mga Israel, 'di ba, maging wise kayo on how you follow these practices kasi yung carefully na pag-i-investigate nila is magcha-charge din ito sa kanila kung paano i-accuse yung tao na yon, kung paano maging guilty. Kaya kaya mahalaga po na merong dalawa o isang tao behalf the tribes o dun sa kanilang nasasakupan na magpapatotoo. Mahalaga yung may nagpapatotoo. Amen? So, purihin ang Panginoon. At sabi niya po dito sa 14 hanggang 18, siyasatin ninyo itong mabuti kapag napatunayan niyo yung totoo, patayin ninyo ang lahat ng taga roon, maging ang kanilang mga alagang hayop, ang lahat ng masamsam ninyo roon, ay ipunin ninyo at liwasan at sunugin pati ang buong lungsod upang maging handog kay Yahweh ang lugar na iyon ay hahayaan ninyong ganoon at hindi na dapat itayo pang muli. Huwag kayong kukuha ng anumang ipinagbabawal sa inyo para hindi magalit si Yahweh sa inyo. Mahahabag siya sa inyo at kayo'y kanyang pararamihin tulad ng pangako niya sa inyong mga ninuno kung papakinggan ninyo ang tinig ng Diyos ninyong si Israel, susundin ang kanyang mga utos at patuloy na gagawin ang ayon sa kanyang kalooban. So dito naman po sa 14 hanggang 18, makikita natin yung penalty sa city, 'di ba? Given over to idolatry. So dito binibigyan na sa kanila yung karapatan po na kapag dumating yung pagkakataon na yon at napatunayan nilang totoo, patayin na ninyo. Meron na pong death penalty doon sa mga tao na ng abomination po, 'di ba, sa Panginoon. Kaya sabi doon, kapag na-determine nyo na totoo, yung mga taong nag-commit doon, 'di ba, patayin ninyo. Yun yung dahil nagkaroon sila ng offensive na pagkakasala po sa Panginoon, yun yung kanilang kahinatnan, yung kamatayan po. Kaya kasi syempre po bilang mga lingkod ng Panginoon, sa 2 Thessalonian po, 'di ba, pinaalalahanan din tayo ng Panginoon doon na huwag niyong hahayaan na ma-deceive tayo. Amen. Yung sabi doon, basahin ko po para di ako magkamali. 2 Thessalonians 2, 3-4. Let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away come first and the man of sin is revealed, the son of perdition, who opposes and exalts himself above all and called God, or the worship, so that he sit as God in the temple of God, showing himself that he is God. Pinaalalahanan din tayo kung mayroong magpapakilala sa atin, huwag kayong malilinlang. 'Di ba? Dahil ito po ay hindi totoo. So, kahit sa bagong tipan po, tayo ay pinapaalalahanan ng Panginoon na huwag tayong malilinlang o madideceive ng mga taong magsasabi na ito ang Diyos, 'di ba? Ito yung kilalanin natin, magpapakilala daw sila sa atin. Pero sinabi sa atin, 'di ba, maging matalino kayo. Amen. Kaya nga po pinapaiwas tayo sa mga ganitong klaseng kaya hindi lang tayo basta pakinig ng pakinig, 'di ba, ng mga pag alam natin na hindi na naka-align sa katuruan at hindi na po ito ang tamang pagtuturo, tayo ay pinapaiwas kasi pwede itong mag-poison sa isip at puso natin. Kasi may mga tao at maraming mga Kristiyano na nakakarinig ng mga pagtuturo po na pinapanindigan talaga nila 'yon. 'Di ba? Kasi ito'y narinig ko kay pastor, hindi po, kailangan din nating mag-aral. Kailangan din nating makita yung certain na pag-aaral po na magpo-profit sa ating pag-iisip at puso natin na magde-declare po sa mga buhay natin na totoong Diyos nga natin ang ating pinaglilingkuran at ang image niya, hindi po yung image ng mga false na mga Diyos-Diyosan o nagpe-pretend lang ng mga tao o mga mananampalataya na concern sa atin pero ang totoo, 'di ba, they are unfaithful to the Lord. So dito,
Hindi yun pini-permit ng Panginoon na tayo ay ma-spoil o masira tayo sa mga idolatrous na mga cities o kaya 'di ba ang daming mga Kristiyano sila pagdating sa pagdating sa Middle East, alam nyo binebenta nila yung kaninang pagiging Kristiyano para lang sa 5,000 real. Alam nyo ba na nangyayari yun? So, ito po na hindi pini-permit ng Panginoon to kasi ayaw niya na mapunta tayo under sa temptation po na magdudulot ito talaga ng ng war, 'di ba sa atin, sa ating espiritu, 'di ba, at sa soul natin. Kaya na sa mundong ito talagang ito po ang napaka principle na kung saan tayong religion na pupunta sa mga region at mga city na meron na talagang mga ganitong territory na nag-e-extend din ng mga pagtuturo na hindi po ayon sa ating Panginoon. Kaya sabi niya dito, pinapaano din sa kanila, pinapaalala din sa kanila na wag daw silang kukuha. Pag sinunog na yung lugar na yon, wag silang kukuha ng kahit ano na may connection, 'di ba, sa nation na yon o sa lugar na yon. Amen? Kasi syempre ginamit po yun sa mga idolatry nila o sa mga tao na hindi anak ng Panginoon. So, dito, tinuturuan sila na tingnan nyo, 'di ba? Gamitin niyo yung mga mata nyo na huwag kayong malinlang. Dito dina-demonstrate sa mga Israelita na na magkaroon sila ng connection sa Panginoon natin na totoo, 'di ba? Na hindi tayo madala ng mga countrymen na magbibigay sa atin ng paglayo sa Panginoon o mai-spare yung ating pananampalataya dahil lang sa maling belief nila. So kailangan kinukuman po tayo dito ng Panginoon na manatili tayo sa katulad natin sa modern believer po na mag-remain tayo faithful sa Panginoon. Amen? Hindi po, kung tayo ay nakakakita ng mga signs or wonders, even sa mga close relatives natin, sa mga national, sa mga ibang bansa, or mga ethnic, dun sa mga ginagawa nilang mga himala, na hindi maglilid at maglilid sa atin sa unfaithfulness sa kay Jesus Christ, dapat po i-reject natin yung lahat ng yon. Kasi hindi yun magbibigay ng honor sa Panginoon at hindi yun magbibigay ng faithfulness natin sa Panginoon. Kaya yung mga curiosity natin, ingatan po natin. Kasi marami talagang nagpapakita ng mga himala ngayon. Pero sabi nga ng Panginoon, huwag kayong matangay na katulad ng mga bata. 'Di ba? Kaya tayo nag-aaral ngayon, kaya tayo nagpapalalim sa salita ng Panginoon kasi napakahalaga po na matutunan natin 'to na huwag tayong malayo, huwag tayong mag-ano sa Panginoon kasi hindi tayo pinapalalim ng Panginoon sa kanyang salita. Hindi tayo nagpa-practice ng mga ganitong fellowship para magkaroon tayo ng ibang pagtindig o ibang grounded natin or hindi tayo maging rooted sa salita ng Diyos. Kasi ang pangako ng Panginoon dito, kung papakinggan ninyo ang tinig ng Diyos ninyong si Yahweh at susundin ang kanyang mga utos, at patuloy na gagawin ayon sa kanyang kalooban. So, ayon sa kalooban ng Panginoon, merong kung, 'di ba? Iingatan tayo ng Panginoon, 'di ba? Mahahabag siya sa atin. Bibiyayaan niya tayo. Pararamihin niya tayo katulad ng pangako niya. Amen. Ganon din sa kanila. Yung pangako ng Panginoon, palagi lang nakahain sa bawat isa sa atin. Pero ang tanong, kung, 'di ba? Kung papakinggan natin, even ngayon sa modern natin na paglilingkod ng mga believers, remain faithful po. Yun yung pinaka-conclusion natin dito. Mag-remain faithful tayo sa Panginoon. Huwag tayong malinlang na mga signs and wonder. 'Di ba? Patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Yes, there is always miracle ng Panginoon. Pero patuloy na mangungusap ang Espiritu Santo, sabi nga, subukin natin ang Espiritu. Kaya meron pa rin magpapatotoo sa lahat ng mga bagay na nakikita natin sa mundong ito dahil iniwanan tayo ng helper natin which is the Holy Spirit. Kaya purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po sa Lord. Maging matalino tayo mga kapatid. Huwag tayong maging failure na mga disciple. Huwag tayong maging failure sa mga discipline na binibigay sa atin ng Panginoon sa mga false teacher na
Even dito tinuturo niya, even sa New Testament tinuturo niya, magkaroon tayo ng disiplina, mga kapatid, na matuto tayong i-confront, 'di ba? Yung mga false teacher na hindi tayo dapat nakikinig o na nakikipaglaban sa kanila, 'di ba? Yung katotohanan ng laging makita sa atin at huwag tayong maitangay ng maling paniniwala nila at pananampalataya nila. O huwag nating ipagpalit sa lahat ng bagay, even sa mga pamilya natin, ang Jesus Christ first. 'Di ba? Mahalaga po talaga na laging si Jesus ang nauuna sa buhay natin, sa lahat ng ginagawa natin. Dahil yun yung tamang pagsamba natin sa Kanya na priority natin ng Diyos. Kasi mga kapatid, totoo po pag hindi si Jesus Christ ang first priority natin sa buhay natin, tandaan niyo po, lahat ng second ninyo, third ninyo, lahat po yun mali na lahat. Kaya, laging number one si Jesus Christ. Kaya siyasatin natin mga sarili natin, tanungin natin yung sarili natin, totoo bang number one natin si Jesus Christ? Kasi kung hindi po siya ang number one, mali na po yung ating pundasyon. Kaya purihin po ang Panginoon and to God be the glory. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa mensahe. Salamat po sa pagtuturo mo kung paano, Panginoon, tinuro mo sa amin, kung paano sila nalilinlang noon, sa panahon noon na sa kanilang Old Testament at sa panahon namin ngayon. Salamat na natutunan namin kung paano parusahan yung mga tao, kung paano silang nililit sa maling pag-worship, sa mga Diyos-Diyosan, na may mga penalty po na dapat nilang pagbayaran. Even sa relative namin, Panginoon, na sumasamba sa ibang Diyos, Lord, tinatawag mo rin kami na paalalahanan sila upang hindi sila maudyok sa kapahamakan o malayo ng paglilingkod sa iyo o magkaroon ng paghihimagsik sa iyo, Ama. Patuloy mo kaming turuan na laging ikaw maging priority namin sa buhay namin, sa puso namin, Panginoon, sa isip namin, Ama. Kaya maraming salamat po sa pagtutuwid mo. Salamat that we are under the new covenant, Panginoon. Pero, Lord, dalangin ko na even we are under the grace, Ama, bigyan mo kami ng grace na ma-discern namin yung mga tao sa paligid namin, na magkaroon kami ng matalinong pag-iisip at madalinong pagdidesisyon, Panginoon, na makapagdesisyon kami ng tama, na may wisdom na nagmumula sa iyo, na may understanding na nagmumula sa iyo, at even sa mga napapakinggan namin, bigyan mo kami ng knowledge, Ama, na magtuturo sa amin. At Lord, kakatawan sa amin bilang body of the Christ, Ama, na kami ay mapagpala, Panginoon. At Lord, hindi kami malayo at maiagos sa maling katuruan, Panginoon, na parang mga bata. Salamat, Panginoon, sa wisdom, knowledge, and understanding ngayong oras na to. Salamat, Panginoon, sa pagpapala mo na even sa trabaho, O God, Lord, salamat kasi binigyan mo ako ng mga amo na mabuti at nagagawa ko yung mga bagay ayon sa iyong kalooban. Lord, salamat sa pagkakataon na nagkaroon ako ng pribilehiyo mapaglingkuran ka, even sa kabila po ng aking trabaho. Salamat, Ama, na ikaw po ang aking Diyos, na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Purihin ka dakilang Ama, pagpalain niyo po ang buhay ni Ate Bibili, ni Ate Ria, ni Kuya Edwin, ni Ate Maripe, ni Nanay Nitz, ni Kuya Melvin, at ni Ate Madel, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan, glory to God po. Ayan, sige po, pwede na po kayong mag-share.